Naranasan na po ba ninyo ang magtanim? Ang karaniwang proseso sa pagtatanim, ilalagay ang buto sa lupa, didiligan at alagaan hanggang sa ito ay lumaki, lumago at mamunga. Kahit maliit pa lamang ang halaman, kailangan of course ng consistency dito. Minsan, sa ating pagdidilig, ikaw mismo ang gumagawa ng pagdidilig. Minsan, pinapakiusap mo ito sa ibang tao o kaya ay sa miyembro ng iyong pamilya, sa asawa mo o sa anak mo. At kung minsan naman, kung hindi mo ito maaalagaan, ipamimigay mo na lang ito para iba na ang mag-alaga. Ganito rin sa ating pananampalataya at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Minsan, pakiramdam natin ay kailangan tayong umani ng ating mga itinanim. Anihin yung mga bunga. Parang pressure ito sa atin na dapat ay makumbinsi natin ang tao na maniwala sa mabuting balita. Pero ang bahagi natin mga kapatid ay magtanim, magdilig, at kung minsan ay mag-ani. Meron po tayong kanya-kanyang role sa kaharian ng ating Panginoon. Baka ikaw ang unang tao na nagsabi sa kaibigan mo tungkol kay Jesus. Marahil, ito yung nagawa mong pagtatanim. Baka naman narinig na nila sa iba ang tungkol sa ating Panginoong Jesus. At ikaw naman ang nagpatuloy sa pag-encourage o nananalangin ka para sa Kanya. Maitutulad mo ito sa pagdidilig. Ating tandaan, kahit anong pagpapagal natin, ang tunay na milagro ng paglago at kaligtasan ay Diyos mismo ang may gawa. Sabi ni Pablo doon po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Diyos ang nagpapalago. Kaya, huwag nating maliitin ang role ng bawat isa. O kaya, huwag mo maliitin yung role mo. Kasi, kahit simpleng kabaitan lang, pag-anyaya sa church o pagbabahagi ng personal testimony, yan ay maaaring buto na gagamitin ng Diyos at mahalaga yan para nagtutulungan tayong mga anak ng Diyos na gawin ang nais niya, na ipahayag ang mabuting balita. Kaya ito ang hamon sa atin ngayong linggo. Be intentional. Kung planter ka, magtanim ka ng magtanim. Kung ikaw ay taga-dilig, magdilig ka ng magdilig. Ang Diyos ang magpapalago at tiyak na may aanihin ka sa tamang panahon. Sa biyaya ng Diyos, maaaring yung binhi na itinanim mo ngayon, yan pala ay mamumunga at handa na para anihin kay Kristo. Kaya mga kapatid, salamat po sa maikling mensaheng ito at sa Panginoon po ang papuri.